Dinagdag pa nito na si Mr. Tang lang ang naghiwalay at naglagay sa lalagyanan ng cancer cell na yun. Pero, ang kanyang boss daw ang dahilan kung bakit ganun ang reaksyon nito at kung bakit ganun ito kabilis dumami. Alam talaga ng matanda na hindi ito pwedeng mangyari kaya tinanong agad nito kung sino sila at anong klase ng tao ang kanilang boss. Noong bata pa daw si Greta ay lagi siyang nagre-research tungkol sa time rewind at forward pero dahil hindi ito posible ay wala siyang nakita na kahit ano. Pero, dahil sa pinakita sa kanya ng babae ay naniniwala na siya na wala talagang imposibleng bagay sa kanilang mundo. Dahil sinabi na din sa kanya ni Yanyo kung ano ang ginagawa ng kanilang club at kung ano ang kapangyarihan ng kanilang leader ay gusto agad itong makita ni Mr. Greta dahil masasagot daw siguro ni Mr. Lee ang lahat ng kanyang katanungan. Tatanungin pa lang sana ng babae kung nakapagdesisyon na ba ang matanda pero bigla na lang itong nagsalita at sinabing gusto niyang sumali sa kanilang club agad-agad. Makalipas lamang ang ilang sandali ay tinakas na ng dalawa ang matanda sa kanyang kwarto at makikita nating tinakpan nila ang ulo nito ng maskara. Sinabi naman ni Yanyo na hindi yun gag-ana pero sigurado daw si Feng Hao na walang makakakilala sa professor dahil sa kanyang suot. Hindi pa lumalampas ang 1 minuto ay tinawag na agad sila ng nurse at sinabing ano ang ginagawa nila. Pagkalapit nito sa kanila ay agad nitong nakilala si Mr. Greta at sinabi dito na hindi maganda ang kanyang kalagayan kaya hindi pa siya pwedeng umalis doon. Nagpalusot naman si Yanyo sa babae at sinabing meron lamang silang bibilhin sa labas at pagkatapos noon ay babalik din sila agad sa kanyang kwarto. Hindi naman ito gumana sa nurse at sinabing kung hindi nila ibabalik sa kanyang kwarto si Mr. Greta ay wala siyang magagawa kundi ang tumawag na security. Pero, bago pa niya ito magawa ay bigla siyang tinawag ng kasamahan niyang nurse at sinabi na merong barila na nagaganap sa harap ng ospital kaya pinapatawag ang lahat ng nurse sa baba. Kaya, nagmamadali na lang nitong sinabi sa dalawa na sila na lang ang magbalik sa matanda sa kanyang kwarto at mabilis na ring umalis. Inalis naman agad ni Mr. Greta ang kanyang maskara at masayang sinabi na sam-asang ayon siguro talaga sa kanya ang tadhana dahil sa insidenteng yun. Sinabi naman sa kanila ni Feng na hindi yun aksidente dahil sila ang may gawa ng distraction na yun. Hinak daw ni Robert ang mga speaker sa harap ng ospital at nagpatunog ng malalakas na bala ng baril para magkagulo sandali. Dahil wala nang haarang sa kanilang mga nurse ay pinasan na nito sa kanyang likod ang matanda at tumakbo na papunta sa likod na exit. Pagdating nila sa parking lot ay sakto na ring tumigil doon ang kanilang sundo. Sinabi ng mga nakasakay doon na pwede na silang sumakay at naghihintay na rin sa kanila ang eroplano pabalik sa China. Pinapanood naman ito lahat ni Robert kaya masaya nitong sinabi sa kanilang leader na tagumpay ang kanilang misyon. Sinabi naman sa kanya ni Lee na wag na muna siya masyadong magsaya at unahin muna niyang burahin ang mga CCTV footage sa ospital na yun. Hindi pa rin masyadong mapakali ang ating bida dahil malala kasi ang kalagayan ni Mr. Greta kaya dumating daw sana sila sa China ng maayos. Sinabi naman sa kanya ng bata na hindi nito kailangang mag-alala dahil meron daw medical equipment sa eroplanong pinahiram sa kanila ng Rong family. Dahil doon ay napanatag na din sa wakas ang loob ng time merchant at sinabi kay Robert na magaling ang kanilang ginawa. Sakto namang tumawag sa kanya si Instructor Xiao kaya tinanong agad nito kung meron na ba itong bagong balita. Pinaalam naman ito sa kanilang leader na merong mga kotseng dumadating sa kanilang headquarters at ang sa tingin niya ay iyon ang Chen Brothers. Natuwa naman doon si Lee at sinabing hindi ito makapaniwala na nakita nila ang kanilang lugar kaya sinabi nito kay Xiao na pwede niya silang papasukin sa loob. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na doon ang kanilang mga bisita at makikita nating hinaranggan ni Xiao ang kanilang mga kotse. Dahil doon ay bumaba agad ang dalawa sa Chen Brothers na binentahan ni Lee ng oras. Agad sinabi sa kanya ng panganay na nandoon sila para bumisita ng personal sa kanilang club at para kamustahin na rin ang leader nito. Ngumiti naman sa kanila si Xiao at sinabing inaasahan sila ni Mr. Lee at hinihintay na daw sila nito sa loob. Pero, silang dalawa lang daw ang pwedeng pumasok sa kanilang headquarters dahil bawal doon ang mga bodyguards. Sa opisina ni Lee, makikita doon na pinapasabi nito sa kanyang kausap na nagpapasalamat siya sa head ng Rong family dahil sa pinahiram nilang eroplano.
Nung tapos na silang mag-usap ay yumuko na ang lalaki sa harap ng ating bida at sinabing aalis na ito para hindi na nito maistorbo ang time merchant. Bumalik naman na kila Xiao ang storya at makikita natin na papunta na ang mga ito sa kwarto ng ating bida. Hindi naman maitago ng pangalawang kapatid ang kanyang inis at inisip na sobrang yabang daw ng bantay na sumalubong sa kanila. Nung lumagpas sa kanilang dinadaanan ang kausap kanina ni Lee ay bigla na lang napatigil si Chen Yunping. Nilinggan nito ang lalaki kaya tinanong agad siya ng kanyang kapatid kung ano ang kanyang problema. Sinabi ng panganay na wag na niya itong intindihin dahil mukhang pamilyar lang sa kanya ang lalaking dumaan kaya siya napalingon doon. Pagkapasok ng mga ito sa opisina ng time merchant ay binati siya agad ng mga ito at sinabing salamat at pumayag itong makipagkita sa kanila. Masaya namang lumingon sa kanila ang ating bida at tinanong kung kamusta na sila at kung hindi na ba talaga sumakit ang kanilang mga sugat. Hindi naman alam ng panganay kung ano ang nangyayari dahil ang naaalala nitong ugali ni Lee sa ospital ay parang isang Grim Reaper. Hindi na lang niya ito inisip at sinabi na lang na kaya sila pumunta doon ay para bayaran ang kanilang napagkasunduang presyo ng kanilang oras. Lumapit sa kanya ang pangalawang kapatid na si Yunan ay nakayuko nitong binigay kay Lee ang 800 million yuan. Sinabi naman sa kanila ng ating bida na kulang pa yun dahil meron pa silang kailangang gawin para sa kanya. Hindi naman makapaniwala doon ang kuya kaya tinanong nito kung meron ba silang hindi nagawa na nakasulat sa kanilang kontrata. Ngumiti naman sa kanila ang time merchant at sinabi na sa Eternal Club, hindi lang pera ang kailangan nila para bumili ng oras. Pumunta ito sa kanyang lamesa para merong kunin at sinabi na kailangan din nila itong pagtrabahuhan. Pinakita nito ang cellphone na merong app ng Eternal Club at sinabi na pwede silang gumawa ng mga misyon dahil hindi lang pera ang kanilang kailangan kung gusto talaga nilang maging immortal. Nag-usap pa ang mga ito ng sandali at pagkatapos noon ay hinatid na ulit sila ni Xiao sa harap ng pintuan. Bago tuluyang umalis ay tinanong ni Yunping kung pwede daw ba nitong makuha ang pangalan ng guard na tumulong sa kanila. Seryoso namang sinabi sa kanya ni Xiao na ayon sa kanilang rules ay hindi nila pwedeng sabihin sa kahit na sino ang personal nilang impormasyon kaya nanghingi ito ng tawad. Dahil doon ay tumawa na lang sa kanya ang lalaki at sinabing kung ganon ay hindi na siya nito pipilitin. Nung nasa sasakyan na silang dalawa ay gigil na gigil pa rin ang Pangalawan kapatid dahil mas mayabang pa daw kasi sa kanilang leader ang kanilang bantay doon. Kung hindi lang daw talaga sila masisira sa time merchant ay kanina pa daw sana niya ito binaril para mawala ang kanyang yabang. Pinaalala naman sa kanya ng kanyang kuya na walang kagaya ang club na nasalihan nila kaya kailangan daw niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Habang nakatingin sa cellphone na bigay sa kanila ni Lee ay tinanong niya ang alalay niyang si Ming kung meron na bang lumabas sa kanyang imbestigasyon ngayon. Sinabi nito sa kanyang boss na ang lalaking nakasalubong nila kanina ay ang bodyguard mismo ni Elder Rong at ang bantay naman na sumalubong sa kanila ay isang militar na galing sa Special Force. Nung narinig yun ni Yunping ay bigla na lang itong napangiti at sinabi na kailangang siguro nilang pasalamatan ang nagtangka sa kanilang buhay. Kahit kasi gumagastos sila ng napakalaking halaga ay pwede naman silang makakuha ng immortality. Dinagdag pa nito na dahil nandoon ang Rong family, meron din siguro dong mga kasali na sobrang importanteng mga grupo. Susubukan daw niya itong kausapin lahat at kung papalaran sila ay lalo pang lalakas ang pamilyang Chen dahil sa koneksyong mabubuo nila doon. Ayos lang daw na nabaril sila at muntik nang mamatay dahil ang kapalit naman nito ay hindi matatawarang oportunidad para sa kanilang pamilya. Lumipat naman muna ang ating storya sa mansyon ng Rong family at maririnig doon ang sinasabi ng guard sa kanilang elder na nagpasalamat sa kanya si Mr. Lee para sa private jet na pinahiram nito sa kanya. Habang nagdidilig ang matanda ay sinabi nito na kailangan nilang gawin ang lahat kung ito ay tungkol sa Eternal Club. Bigla naman itong sinabi na merong mga bagong members na sina 131 at 132 sa kanilang club kaya tinanong nito ang kanyang kausap kung meron ba itong napansin nung kinausap niya ang time merchant. Yumuko ito sa kanilang leader at sinabi na positibo siya na nakita niya doon ang magkapatid na si Chen Yunping at Chen Yunan. Alam ng matanda na ang dalawang yun ang leader ng Chen family kaya nagulat ito at sinabi sa kanya ng lalaki. Sa lugar ng mga Chen,
Binabasa ng magkapatid sa kanilang cellphone ang no-commerce mission na kailangan daw ng Eternal Club ng Technology Development Building sa isang magandang lugar. Kailangan nila ng isang malaking lugar dahil doon din ilalagay ang office building at laboratory building at sinabi din doon na kailangang magtulong ang member number 131 at 132 sa misyon na yun. Nagsalita naman ang pangalawang anak at sinabi na madali lang ang kailangan nilang gawin pero ang kapalit nito ay 1,000 points. Inaral mabuti ni Yunping ang rules ng Eternal Club kaya sinabi nito sa kanyang kapatid na pag nagawa nila ang misyon na yun ay pwede na agad silang ma-upgrade sa first level at pwede na agad silang bumili ng isa pang taon pag nangyari yun. Dahil doon ay masayang sinabi ni Yunan na aalis na siya para maumpisahan na agad nila ang paghahanap. Pinatigil naman muna siya ng kanyang kapatid at sinabi na bago nila gawin yun ay meron muna silang kailangang bisitahin. Inisip ni Yunan kung sino kaya ang sinasabi ng kanyang kuya pero nung inisip niya itong mabuti ay nakuha din ito ang gustong sabihin ni Yunping. Lumipas na ang ilang oras at makikita na nating naglalakad ang mga ito sa isang mansyon habang iniisip na wala naman daw sa rules ng club na bawal silang makipag-usap sa ibang mga miyembro nito. Pinakita na din doon na sinabi na ng lalaki kanina sa elder ng Rong family na nandoon ang Chen family at gusto daw nitong makipag-usap sa kanila. Sinabi naman ng matanda na mabilis talagang kumilos ang mga Chen at tinanong nito kung ano pa ang kanilang sinabi. Yumuko ang bantay at sinabi nito sa matanda na isang salita lamang ang kanilang sinabi. Nung binanggit nito ang salitang immortality ay nag-iba agad ang reaksyon ng matanda at sabihin daw sa kanila na makikipag-usap na ito sa kanila. Mabilis na itong nagbihis at pumunta sa kanilang meeting room at makikita doon na nandoon din ang dalawang magkapatid. Bago sila mag-umpisa ay tinanong muna ng matanda ang dalawa kung paano sila nakasigurado na makikipag-usap ito sa kanila. Nagulat ito nung sinabi lang ni Yunping sa kanya ng papayag ito pag narinig niya ang salitang immortality dahil meron silang pagkakapareho. Sinabi din nito na nung bumisita sila sa headquarters ng Eternal Club ay meron silang nakita na isang guard na galing sa Special Force. Nag-imbestiga daw sila at nalaman nila na ang Rong family ang nagpakilala nito kay Mr. Lee. Ngumiti naman si Elder Rong at sinabi na tama nga ang balita niya tungkol sa kanilang pamilya na gagawin nito ang lahat at mabilis din itong kumilos. Agad namang tumayo sa kanyang harapan si Yunping at sinabi na kung hindi niya ito nagustuhan ay nanghihingi ito ng tawad kay Mr. Rong. Sinabi nito na wala naman itong problema doon at kung pwede daw ay wag na silang magpaligoy-ligoy pa at kung meron itong gustong sabihin ay sabihin na daw nito agad. Sinabi nito na alam naman ni Mr. Rong na ang karamihan ng business ng Chen family ay nasa ibang bansa kaya mahina ang kanilang impluensya doon. Pinutol naman ito ulit si Yunping at sinabi na diretsohin na niya ito dahil alam naman daw niya na nandoon sila dahil sa kanilang newcomers mission. Tumingin ito ng seryoso sa matanda at sinabi na kung ganun ay magiging direkta na siya simula ngayon. Pinaalam nito sa lahat ng nandoon na ang reward ng kanilang misyon ay 1,000 points. Nagulat naman ang lahat dahil hindi sila makapaniwala na ganun kalaki ang reward sa napakadaling misyon na yun. Gaya daw ng sinabi nito kanina ay wala sila masyadong impluensya sa kanilang city kaya ang gusto talaga niyang mangyari ay makipagkampihan o magkaroon ng alliance kasama ng Rong family para pagsilbihan si Mr. Lee na mas maayos. Makakabuti daw ito para sa kanilang mga pamilya at sabay silang maglalakad patungo sa immortalidad ng magkasama. Habang sinasabi ni Elder Rong na pag-iisipan na muna nila ito ng mabuti ay makikita natin na pinapakinggan itong lahat ng ating bida. Sinabi nito na medyo delikado ang Chen brothers dahil kitang-kita ang kasakiman ng mga ito. Bigla namang nagsalita doon si Xiao at sinabi kay Lee na kung meron itong gustong gawin ay sabihin lang daw niya ito sa kanya. Sinabi naman ng ating bida na hindi na nila ito dadaanin sa dahas at sabihin na lang nito sa Rong family na pwede nilang gawin kung ano ang sa tingin nila ang makakabuti para sa kanilang pamilya. Sabihin din daw nito na personal siyang nagpapasalamat sa kanila dahil ni-record nila ang kanilang usapan ng Chen family at binigay nila ito sa kanya. At para naman sa magkapatid na Chen, kailangan lang nila laging malaman kung ano ang plano ng mga ito at mauna sa kanilang mga gagawin. Sa labas ng kanilang headquarters ay makikita natin na merong pumarada doon na sasakyan. Bumaba doon si Feng Hao at Yan Yu at sinabi ng mga ito na buti na lang ay mabuti silang nakabalik ng China.
Pumunta ang babae sa kabilang pintuan at pinagbuksan ang kasama nila na si Mr. Greta at sinabi na nandoon na sila sa headquarters ng Eternal Club. Sinalubong sila ni Mr. Tang at agad nitong tinanong ang professor kung naaalala pa ba siya nito. Hindi naman ito nakasagot agad kaya kinamayan ito ni Tang at sinabing nagkita sila dati sa isang bioscience convention. Tinignan siyang mabuti ni Greta at makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na niya itong naalala. Tinanong nito kung siya ba talaga ang kilala niyang si Tang dahil para sa kanyang edad ay mukha siyang malakas at bata. Hindi ito mapakali doon at sinabi nito na napakadami niyang tanong para kay Mr. Tang. Napalingon naman ito sa kanyang likod dahil tinawag siya ni Yanyu bago pa ito makapagsalita ulit. Sinabi nito na ayaw niyang makaistorbo sa kanilang reunion pero dahil sa kanyang kalagayan ay kailangan na niyang makita agad ang kanilang leader. Pumasok na ang mga ito sa loob at habang maglalakad ay inisip ng matanda na hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Kung totoo talaga ang lahat ng sinabi nila sa kanya ay isa daw sigurong God ang kanyang makikita. Tumigil ang mga ito sa harap ng opisina ni Lee at sinabi ng babae na nandoon na sila. Hindi naman na ito nagsayang pa ng oras dahil mabilis nitong binuksan ang pinto sa kanyang harapan. Nakita nito na nakatayo lang ang ating bida sa harap ng kanyang bintana at nakatingin lang sa kawalan. Lumingon ito sa matanda at nagpasalamat dahil pinili daw nito na sumali sa kanilang Eternal Club. Hindi naman alam ng matanda kung ano ang sasabihin dahil hindi ito makapaniwala na mukha pa masyadong bata ang tinatawag nilang Mr. Lee. Dahil nakita ng time merchant na nagdududa ito ay pinitik nito ang kanyang daliri para ipakita kay Greta ang kanyang status. Sinabi nito na buti na lang ay hindi na sila nagtagal pa sa Amerika dahil kung hindi ay pag inatake ulit siya sa puso ay yun na ang katapusan niya. Napayuko na lang ito sa lapag at tinanong kung magic ba ito o meron ba talagang ganong kapangyarihan sa mundong yun na hindi nila nalalaaman. Nilabas na ni Lee ang employee contract at sinabing napaliwanag naman na siguro ito lahat sa kanya ni Miss Yanyu. Kung buo na daw talaga ang kanyang loob ay kailangan na niyang pumirma doon at pagkatapos ay magiging opisyal na siyang miyembro ng Eternal Club. Hindi naman na ito nagsayang pa ng oras dahil hindi na nito binasa ang mga nakasulat doon at bigla na lang itong pinirmahan. Agad namang binati ng ating bida ang matanda at sinabing dahil doon ay ibibigay na nito sa kanya nagkanyang regalo. Ginamit na ng time merchant ang kanyang kapangyarihan at sinubukan ng alisin ang lahat ng problema sa katawan ni Greta at bibigyan na rin niya ito ng isang taong oras. Kung meron daw siyang mga katanungan ay mamaya na lang niya ito itanong dahil nasa kanila naman daw ang lahat ng oras sa mundong yun.